Opo, Ginoo. Sumagot si Chase at ang mga anino. Bawat isa sa kanila ay parehong nabigla at nasa sabik sa balitang ito. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa isang palasyo na iniwan ni Peterson ang Daoist ancestor. Kung ito ay talagang natagpuan. Kung gayon ang balita ay magpapadala ng mga shockwave sa buong universo. Sige, simula ngayon. Kailangan nating tumutok pareho sa pangangaso pati na rin sa paghahanap ng palasyo. Anunsyo ni Erwin. Nang marinig ang kanyang utos. Libo-libong bulok na barkong pandigma ang sabay-sabay na nagtungo sa malayong bahagi ng mabituing kalangitan. Boom! Ang kanilang paggalaw ay naglabas ng napakalaking dami ng nakamamatay na aura. At ang walang katapusang miasma ng bangkay ay kumalat mula sa kanilang mga katawan. Makalipas ang halos isang araw. Narating ng mga barkong pandigma ang isang napakalakas na mundo. Ang mundong ito ay kilala bilang ang Flying Phoenix World. Napakalakas nito na mayroong 4 na sekta na ninuno sa mundong ito lamang. At kahit na ang Flying Phoenix World ay hindi pa sumasali sa anumang alyansa. Ang makapangyarihang puwersa tulad ng Heavenly Palace at ang Yaksha Palace ay hindi handang saktan ito. Ginagalang ng lahat ang mga naninirahan dito. Pagkatapos ng lahat, ang anumang mundo na may 4 na mga ninuno ng sekta ay lubhang nakakatakot. Sige, wawasakin natin ang mundong ito at gagawin itong tanggulan natin sa bahaging ito ng universo. Ang boses ni Prinsipe Erwin ay nanggaling sa lumang barkong pandigma. Opo, Ginoo. Si Chase at ang mga anino ay sabay na tumango bilang pagsang-ayon. Pumasok ka, wasakin ang mundong ito. Binigayway ng isa sa mga anino ang kanyang kamay at malamig na sinabi. Patayin. Sa loob ng isang segundo. Napakaraming mga bangkay na sundalo ang sumugod sa Flying Phoenix World. Isang matinding labanan ang sumiklab sa planeta. Makalipas ang kalahating araw, mabilis na kumalat ang isang kahindek-hindek na balita sa buong universo. Ang 4 na sektang ninuno ng Flying Phoenix World ay pinatay at bawat isang naninirahan ay pinatay. Walang naiwang buhay. Bawat huli sa kanila, walang nakatakas sa pagsalakay. Ang mga nilalang na responsable sa pagkawasak ng Flying Phoenix World ay ang parehong mga sundalong bangkay na naging sanhi ng sakuna ng bangkay sa buong universo. Kumalat ang balita na parang apoy. At ikinagulat ng lahat, mayroong hindi bababa sa 4 na mga ninuno ng sekta at daan-daang mga Grand Chieftain sa Flying Phoenix World. Ito ay kabilang sa pinakamakapangyarihang mundo ng sansinukob na ito. Gayunpaman, lahat sila ay napatay sa kalahating araw. Gosh! Lalong nagiging makapangyarihan ang mga bangkay na sundalo na naging sanhi ng kapahamakan ng bangkay. Halos hindi na mapigil ang mga posibleng diskarte sa paglipol sa mga bangkay na sundalong ito. Sa lalong madaling panahon, lumabas ang balita na ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay pinalo mismo ang tambol. Ito ay talagang isang malaking krisis. So, mukhang nahulog na ang maalamat na Universe Drum sa mga kamay ng pinuno ng Heavenly Palace. Maraming nilalang sa universo ang namangha. Ang Universe Drum ay isang napaka-misteryosong bagay. Sa tuwing tumutunog ito, maririnig ito ng malinaw. Nasaan man siya, at kahit papaano. Ang mga drum beats ay tila nag-uudyok sa mga nakikinig na kumilos. Sa Palasyo ng Langit, sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mataas na antas ng mga pinuno ng lahat ng mga alyansa at organisasyon ay gumawa ng desisyon. Tinimulan nila ang kanilang paglalakbay bilang tugon sa tawag ng Universe Drum. Tipunin natin ang mga puwersa ng lahat ng mundo at sabay nating papatayin ang mga bangkay na sundalo. Ang mga order ay inilabas at narinig saan man sa universo. Nagsimulang magmarcha ang daan-daang tropa patungo sa Palasyo ng Langit. Alam ng lahat na magsisimula na ang isang labanan na wawakasan ang buong universo. Dustin, anong gagawin natin? Sa loob ng Immortal End World. Si Elder Kevin, Zenith, ang sundalo, si Marcel at ang 8 Stone Saints ay lumapit lahat kay Dustin at tinanong siya tungkol sa kanyang utos. Ang bagay ay nauugnay sa buong universo. Kaya ang Immortal End World ay kailangang tumugon. Ang tunog ng Universe Drum ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin.
Niyanig ang buong mundo. Walang sandali ng kapayapaan hanggang sa narinig ang tawag. Ang ating Immortal End Alliance ay bahagi rin ng universo. Umanda ka. Kailangan nating makarating sa Heavenly Palace. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Dustin. 5 barkong pandigma ang umalis sa Immortal End World at nagtungo sa Heavenly Palace. Dinala lang ni Dustin ang isang bahagi ng mga piling miyembro ng Immortal End Alliance at higit sa 200,000 kalalakihan kasama niya. Nanatili ang iba sa kanyang crew para protektahan ang Immortal End World. Kinailangan ng isang tao na hawakan ang mga depensa kung sakaling hilahin sila ng mga kaaway ng mabilis. Alam ni Dustin na ang universo ay nasa ganap na kaguluhan. Kaya nag-iwan siya ng sapat na mga nilalang upang pangalagaan ang kanilang mundo. Umalangaw-ngaw pa rin ang tunog ng universe drum. Ang mga pangkat ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo ay nakatali para sa kumpol ng bituin kung saan matatagpuan ang palasyo ng langit. Sa isang lugar sa daan, nagtipon-tipon ang mga puwersang ito. Halos hadlangan ng liwanag habang tinatakpan ng mga barkong pandigma at mga hayop ang kalangitan. Matapos ang walang katapusang espasyo sa loob ng ilang araw, sa wakas ay bumaha sila sa Star Cluster kung saan nakatayo ang Heavenly Palace. Dumagsa sa lugar ang iba't ibang nilalang mula sa iba't ibang mundo. Bilang suporta sa alyansa, maraming mga masters na karamihan sa mga nilalang ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makilala ang nagpakita sa kumpol ng bituin. Samantala, mayroong isang malayo at tahimik na kumpol ng bituin. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita ang hindi mabilang na mga gusali na nakakalat sa buong himpapawid. Nababalot ng nakasisilaw na gintong mga ilaw. Ang mga ito ay lumitaw na marilag. Ito ang punong tanggapan ng Divine Sect, na kilala bilang ang pinakamisteryosong puwersa sa universo. Mula nang lumitaw muli ang sektang ito sa sansinukob na ito, pinanatili nito ang mababang presensya at visibility. Naputol ito sa iba pang puwersa at iba pang mundo. Sa isang engranding silid sa loob ng isa sa mga palasyo ng Divine Sect. Isang kaakit-akit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng malambot na puting damit ay nakaupo sa tabi ng isang magandang mesa ng tsaa. Habang ang dalawang bata ay maingat na nagtitimpla ng tsaa. Mukhang dumating na ang hukbo mula sa impyerno. Hindi na maiiwasan ang digmaan. Bulong ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa sandaling iyon, sa isang lugar sa loob ng Divine Sect, isang lumang altar na nakaupo sa daan-daang taon ay nagsimulang gumalaw at magbigay ng banayad na ningning. Pagkatapos ay ganoon din kabilis. Nagsimula itong maglabas ng makikinang na gintong lig. Ng libo-libong nilalang mula sa Immortal End World. Ang kumpol ng bituin ay napuno ng ingay na nagmumula sa mga nilalang. Kasabay nito, mula sa malayo, ang mga tao mula sa ibang mundo ay nagmamadali patungo sa kanila. Tingnan mo, ang mga tao mula sa Yaksha Palace. Biglang sabi ni Asa. Tumangala si Dustin at nakita ang isang malaking hukbo na tumatakbo patungo sa kanila. Makapangyarihan ang tropang ito. Ang bawat sundalo ay mabigat na armado mula ulo hanggang paa. Ang kanilang mga hayop ay umuungol habang nayuyugyog ang espasyo sa kanilang paligid. Ang nasa harap ng grupo ay nakaupo sa isang marahas na hayop na may malaking bandila sa kanyang mga kamay. Ang watawat ay marahas na kumikislap sa hangin. Sa bandila, nakasulat ang Yaksha Palace. Hindi nagtagal. Ang puwersang ito ng Yaksha Palace ay nakarating sa mga nilalang mula sa ibang mga mundo. Sa gitna ng nagmamadaling tropa ng Yaksha Palace, ang pinakakapansin-pansin ay isang gintong karo. Ang kalisya ay hinayla ng 8 mabangis na puting tigre na may pakpak. Ang bawat tigre ay nagbigay ng mga palatandaan ng kakila-kilabot na kapangyarihan at nagmamayabang sa lugar. Sa kalisya ay nakaupo ang isang matandang lalaki na kulay abo. Taglit na nagpapahinga. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na may walang pakialam na ekspresyon. Tila walang pakialam sa lahat ng nangyayari sa kanyang paligid. Nakasabit sa kanyang likod ang isang mahaba at payak na espada. Tingnan mo, ang vice leader ng Yaksha Palace ang nangunguna sa kanyang mga tauhan mismo. Bulalas ng isa sa maraming taong nakakilala sa matandang lalaki na kulay abo. May 3 deputy leader sa Yaksha Palace. This is Dennis Chin, also known as the Unstoppable Swordsman.
Wika ng isang nilalang habang tinutukoy niya ang matandang naka-gray. Na inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Siya nga ang kilalang master ng espada na ang husay sa paghawak ng espada ay hindi katulad ng iba sa mundo. The Unstoppable Swordsman, Dennis Chin. Hinayaan ni Dustin na dumaloy sa kanya ang kanyang espiritual na pakiramdam para tingnan ang matanda. Ang matanda naman ay nakaupo pa rin sa kanyang kalisya na hinihila ng 8 malalaking puting tigre. Siya ay napakatahimik na siya ay mukhang isang matandang meditating monghe. Naglabas siya ng isang kahanga-hangang aura. Para bang hawak niya ang mundo sa kanyang mga kamay. At hindi siya natatakot na gamitin ang gayong kapangyarihan. Nakakatakot lang ang presensya niya. Sa ilalim ng mabituing kalangitan sa gabi. Ang mga tropa ng Yaksha Palace ay nakaunat. Dumating sila sa gitnang posisyon at saka huminto. Ang mga taong nakapaligid sa kanila ay nanatili sa kanilang distansya mula sa mga sundalo. Mukhang natakot sila sa mga lalaki. Walang nang ahas na lapitan ang tropa sa takot na baka magalit sila. Ang bawat tao mula sa mga tropa ng Yaksha Palace ay armado. May hawak silang mga palakol, bakal na espada at mahabang sibat. Nakasuot sila ng mga silver armor na umaagos ng malamig at nakakatakot na aura. Ang kanilang kakilakilabot na enerhiya ay kumalat sa buong lugar. Nanginginig sa takot ang sinumang malapit sa kanila. Kahit sa malayo, makikita ng sinuman na ang hukbo ng Yaksha Palace ay napakalakas. Isang general na nakasuot ng mabibigat na sandata ang lumapit sa kalisya kung saan nakaupo ang matanda. Lumapit siya kay Dennis at may ibinulong sa tenga niya. Walang nakakarinig sa pinag-uusapan sa loob ng kalisya dahil nilagyan ito ng napakatalino na isolation array na pumipigil sa anumang salita na makalampas dito. Biglang ibinaling ng matanda ang matalim na tingin sa mga lalaki mula sa Immortal End Alliance. Boom! Kaagad, nagsimulang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang mga bahid ng matalim na aura ng espada ay nagsimulang lumitaw sa itaas sa kalangitan. Lahat sila ay mabilis na dumami hanggang sa milyon-milyong nakakatakot na aura ng espada ang lumutang sa itaas ng kanilang mga ulo at pinawi ang kalangitan. Ang bawat sword aura ay nakatutok sa puwersa ng Immortal E, na parang buhos ng ulan. Sa isang iglap, ang buong lugar ay malapit ng gumuho. Ito ay ganap na mawawasak. Bang! Ang demonyong avatar ay nagmamadaling lumabas at ginamit ang world silang tubod magic. Ang walang katapusang itim na ron ay lumipad sa hangin na parang isang madilim na bagyo. Pagkatapos ang diabolic killing needle sa kamay nito ay lumaki sa laki ng bundok at pumailan lang sa hangin. Upang ipagtanggol ang sarili mula sa nakakatakot na mga aura ng espada. Ang demonyong avatar ay naging isang higanteng may taas na higit sa 100,000 talampakan. Bang! 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 Walang awang inatake ito ng mga aura ng espada. Tinubukan nitong hampasin sila ngunit ang dami nila ay sobra na. Hindi nagtagal at ang tuloy-tuloy na pag-atake ng sword aura ay itinapon ito sa ere. Gayunpaman, ang demonyong avatar ay nakakuha ng sapat na oras para dalhin ni Dustin ang lahat ng mga tao ng Immortal End Alliance sa kanyang slave tower. Alam niyang hindi sila bagay ni Dennis, na isang ninuno ng sekta. Bang! Nang lumipad sa himpapawid ang malademonyong avatar. Naglagay na si Dustin ng libo-libong milya sa pagitan niya at ng puwersa ng Yaksha Palace. Boom! Ang mga aura ng espada ay umulan sa lugar kung saan naroon si Dustin. Ganap na sinisira ang lugar. Isang malaking black hole na lang ang naiwan sa pagsabog. Nagulat si Dennis na nakatakas si Dustin sa kanyang mga pag-atake at nakaligtas. Well, talagang napakabilis mo. Dapat kang maging proud sa pag-iwas sa mga suntok ko. 10,000 milya ang layo. Maingat na tiningnan ni Dustin si Dennis na nakasakay sa gintong kalisya. Siya ay napaka-matulungin. At ang kanyang konsentrasyon ay hindi masira. Si Dustin, anumang oras, ay handang humakbang sa magulong kawalan. Napakalakas ni Dennis na kahit ang demonyong avatar ay hindi nagkaroon ng pagkakataon. Ang demonyong avatar ay hindi makatiis kahit isang pag-atake mula sa kanya. Sa kalagayan niya, malinaw na alam ni Dustin na hindi niya ito matatalo. Dustin, sa kabila ng iyong murang edad, nakamit mo na ang mga ganoong kalaking tagumpay.
Pero walang kabuluhan ang lahat kung ako ang kaharap mo. Noon pa man ay mayabang si Dennis sa harap ni Dustin. Matatalim na mata ay napatingin si Dennis kay Dustin. Ang kanyang mga mata ay parang swordlight. Diretsyong tumatagos sa puso ni Dustin. Siya ang representante na pinuno ng Yaksha Palace at isa sa mga nangungunang master sa universo. Hindi niya masyadong inisip ang isang junior. Sa kabila ng pambihirang pagganap ni Dustin. Nang matapos siyang magsalita ay ikinaway ni Dennis ang kanyang kamay. Sa harap ng kanyang mga mata. Libo-libong mga guhit ng gininto ang espada ang isinilang. Tila ay siksikan sa espasyo. Bawat bahid ng espada ay nagniningning na parang araw sa umaga. Swoosh! Ang napakalaking liwanag ng espada ay dumating kay Dustin ng napakabilis. Ang espasyo sa paligid ng Dustin ay mabilis na nawasak. Na bumubuo ng isang walang laman na kaguluhan. Nagsimulang manginig ang mga bituin. Tila hindi nila kinaya ang matinding pressure. Bawat bahid ng ningning ng espada ay nakatuon kay Dustin. Sa di kalayuan, naramdaman ni Dustin na hiniwa ang kanyang katawan ng hindi nakikitang matutulis na mga gilid na nagmumula sa lahat ng direksyon. Puff! Ang mga bahid ng dugo ay hindi tumitigil sa paglitaw sa ibabaw ng katawan ni Dustin. Ang tunay na ningning ng espada ay hindi man lang umabot sa katawan ni Dustin. Ngunit ang mismong enerhiyang naglalabas ay nagparamdam kay Dustin ng labis na sakit. Hindi makapaniwala si Dustin. Siya ay nagsagawa ng isang bilang ng body refining formula at nasubak ang kanyang katawan sa sukdulan. Sa kabila nito, nasugatan pa rin siya, habang tumatawid sa Yaksha Palace, na nagdulot ng lahat ng uri ng kaguluhan para sa kanila. Tinasabing ang Panginoon ng palasyo ng Yaksha ay may pinakamahusay na kakayahan sa pakikipaglaban. Na ginagawa siyang pinakamakapangyarihang Panginoon sa universo. Ang Evil Shadow King at Daemon ay hindi katugma sa kanya. Ayaw ni Dustin na magdusa sa away ang hybrid na Titan race at ang Evil Shadow race dahil sa kanya. Dustin, you don't have to explain any further. Don't worry. As long as I'm here. Hindi ko hahayaang saktan kanya. Sabi ni Daemon kay Dustin. Umango ang Evil Shadow King kay Dustin. Bilang biyenan ni Dustin. Hinding-hindi hahayaan ng Evil Shadow King na saktan ni Dennis si Dustin. Haha. Well, you two can go against me together. Today, I will let this universe know what the consequences will be for attempting to fight against the Yaksha Palace. Pumagalpak ng tawa si Dennis at dahan-daang tumayo. Sa totoo lang, hindi gaanong kumpiyansa si Dennis sa dalawang sekta na ninuno. Boom! Sa sandaling ito, ang walang katapusang liwanag ng espada ay naging isang bagyo. Namumula ito ng husto sa mabituing kalangitan. Inabot ni Dennis at may lumabas na sinaunang espada sa kanyang kamay. Sa pangalawang hawak niya ang espada. Nagniningning ang malamig na espada sa lahat ng dako. Ang momentum ng kapangyarihan ni Dennis ay naging nakakatakot, na nagparamdam sa mga tao sa paligid na mahina at nabigla. Nagkaroon ng matinding kapaligiran na nagpapakuryente sa hangin. Tatlong iconic na tao ang nasa likod nito. Bawat isa sa kanila ay tumutugma sa lakas ng isang ninuno ng sekta. Sa sandaling ang sino man sa kanila ay nang ahas na kumilos. Isang agresibong labanan ang malapit ng maganap. Balang araw. Ako ang personal na si Sire sa Yaksha Palace. Nag-alab ang galit sa mga mata ni Dustin. At hinigpitin niya ang hawak sa kanyang mga kamay. Itinoon niya ang kanyang tingin kay Dennis. At naisip niya ang lahat ng mga aksyon na ginawa niya na walang simpatiye. Tapat na itong panggatong para durugan niya ang kanyang kaaway at patayin siya. Habang si Dustin ay nag-iisip ng pag-iisip na sirain ang kanyang kaaway. Isang tinig ang nagpatigil sa kanya mula sa kanyang pag-iisip. Guys, pwede mo bang harapin ang mga personal mong problema mamaya para sa kapakanan ko? Sa gitna ng matinding tensyon sa pagitan ng magkasalungat na partido. Isang pilak na ulap ang lumapit mula sa malayo. Ilang sandali pa ay nakarating na rin ito sa kanilang harapan. Ang ulap ay nakasisilaw at nakakabulag. Lahat ng nakasaksi ay nakaawang ang bibig sa pagkamangha. Nakaupo sa kumikinang na pilak na ulap ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kapansin-pansing pilak na balabal. Naglabas siya ng napakalaking enerhiya.
Ang kanyang presensya ay nagpahayag ng dignidad na hindi masasabi. Ang lalaki ay matikas na dumapo sa gitna ng tatlong makapangyarihang nilalang. Pinyantaan niya ang bawat isa sa kanila. Tinitiyak na wala sa kanila ang magsisimula ng kakilakilabot na pagdanak ng dugo. Sir, pasensya na sa panghihimasok ko pero, pwede ko bang malaman kung sino ka? Pakiramdam ni Dennis, hindi lang ordinaryong tao ang lalaking ito. Batay lamang sa kanyang tangkad at sa paraan ng kanyang pagpapakita ng kadakilaan. Alam niya na ang lalaking ito na nakasuot ng pilak na damit ay isang taong mahalaga. Ako si Butch Dongfang, ang ikalimang personal na disipulo ng pinuno ng Heavenly Palace. Mula sa paraan ng paghawak niya sa kanyang sarili, sa paraan ng pagsasalita niya, hanggang sa hitsura ng hindi matatawaran na kumpiyansa sa kanyang mata. Lahat ng kinakatawan niya ay talagang nagpapahiwatig na siya ay isang makabuluhang indibidwal. Kinailangan ng isang segundo o dalawa para malunod ito ng bagong impormasyon. Kahit na nasa harapan ng lahat, nahirapan silang paniwalaan na ang isang kahanga-hangang tao ay magpapasaya sa kanilang presensya. Alam ng lahat na ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay may 5 personal na disipulo. Ang kapasidad ng bawat isa ay katumbas ng kapasidad ng ninuno ng sekta. Ang 5 kapansin-pansing indibidwal na ito ay kilala sa buong universo. Kinilala sila bilang 5 mahusay na manlalaban ng Palasyo ng Langit. Nice to meet you, Mr. Dongfang. Sa pag-amin na nasa harapan niya ang isang napakahalagang tao. Yumuko si Dennis nang may paggalang at ikinulong niya ang kanyang kamay sa medyo may edad na lalaki. Sa Yaksha Palace, kilalang individual din si Dennis, siya ang vice leader sa kanilang organisasyon. Gayunpaman, gaano man kakilala ang kanyang posisyon, mas mataas ang rango ni Bok Dongfang kumpara sa kanya. Kung tutuusin, ang pinuno ng Heavenly Palace ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang nilalang sa sansinukob na ito. Natural, ang kanyang mga alagad ay magiging gayon din ang pabor. May narinig na dumadagandong na kalabog. Umikot ang ulo ni Dustin dahil sa unwarranted attack. Maya-maya, nagsimulang manginig ang kanyang katawan. Tumalsik din ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Si Dennis ay mas malakas kaysa sa kanya at ang kanyang pag-atake ay nagulat sa kanya. Walang oras si Dustin para gumanti. Kaya naman, nasaktan siya ng husto. Nalaman din ni Evil Shadow King at Damon na may mali kay Dustin. Sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan, inisip nila kung ano ang nangyari. Parehong inilabas ng Evil Shadow King at Damon ang kanilang espiritual na kapangyarihan at itinuro ito sa Soul Sea ng Dustin. Sa sandaling ang dalawang bahid ng malakas na espiritual na kahulugan ay pumasok sa Soul Sea ng Dustin. Agad nilang binalot ang ningning ng espada. Sa isang iglap, ang ningning ng espada ay itinaboy palabas ng Soul Sea ng Dustin at nawala. Madaling trabaho para sa Evil Shadow King, Damon, at Dustin na magkasamang hawakan ang Sword Radiance na inilabas ni Dennis. Dennis, kung gusto mo ng away, we can do this fair and square. Tignan mo ang ginawa mo. Dayaan mo. Niloko mo ang isang junior. Nakakahiya. Ibinaba ni Damon ang kanyang mga kamao sa mga tao ng Yaksha Palace. Ang kanyang puting buhok ay sumasayaw sa hangin. Sa di kalayuan, nakaupo sa gintong kalisya, mukhang bigo si Dennis, nang mabaygo ang kanyang mga plano. Galit na galit siyang umungol. Sa huli, sumuko siya at nagpasya na lang na magpahinga. Taglit niyang inalis ang anumang iniisip na kinasasangkutan ng kanyang mga kaaway at ipinikit ang kanyang mga mata. Nabigo siyang patayin ang kanyang kalaban, na lalong nagpagalit kay Dustin. Pero maya-maya, may naalala siya. May isang malaking puno sa Soul Sea ng brat na iyon. Naglabas ito ng malakas na espiritual na enerhiya para kontrahin ang aking mga galaw. May nangyayari sa puno. Ito ba ang espiritual na puno? Habang iniisip niya ito, nanginginig si Dennis at maging ang kanyang paghinga ay bumibigat na. Napakahalaga ng espiritual na puno na kahit na ang mga dakilang tao sa antas ng ninuno ng sekta ay gusto ito ng husto. Oo, iyon na. Dapat ay ang espiritual na puno. Naalala niya ang malaking puno na nakita niya sa Soul Sea ng Dustin. Ang brat na ito ay hindi karapat dapat sa isang espiritual na puno.
Ako ang tunay na karapat-dapat na may-ari ng gayong kayamanan. Dapat sa akin ito. Tuwang-tuwang sigaw ni Dennis sa kanyang puso. Halatang masyado niyang iniisip ang sarili niya. Gayunpaman, ang kanyang damdamin ay nasa loob. Sa panlabas, hindi man lang niya nilingan si Dustin. Pumikit na lang siya at nagsimulang magpahinga. Tiningnan ng masama ni Damon si Dennis bago ito muling umupo. May nangyari. Gayunpaman, parehong maingat ang Evil Shadow King at Damon. Habang nakaupo sila, inilabas nila ang isang bahagi ng kanilang espiritual na kahulugan upang protektahan si Dustin kung sakaling sinubukan ni Dennis na maglaro ng isa pang Lanzi at atakihin siya. Haha, Dustin, hindi ko inaasahan na narito ka ng ganito kaga. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Elroy, ang pinuno ng tangkla ng Tycoon World. Kasama ang isang grupo ng kanyang mga tao. Ang tangkla ng pinakamakapangyarihang puwersa sa ang buong Tycoon World. Bawat ibang puwersa sa buong planeta ay pinamunuan nito. Kapag may utos na inilabas ng tangklan, kahit na ang mga autonomous na organisasyon ay kailangang sumunod dito. Mr. Elroy, nagmamadaling nauna si Dustin para batiin ang kumpanya. Nabalitaan na ng Evil Shadow King at Damon ang reputasyon na nauna kay Elroy sa mahabang panahon. Isinasaalang-alang ang relasyon nila ni Dustin. Mainit din nilang binati siya. Ang tatlong ninuno ng sekta ay hindi nagtagal. Engrossed in an excited chat. Nanatili rin si Dustin sa kanila. Look, personal na nandito ang pinuno ng Triangle Palace. Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang boses sa kalawakan. Isang maringal na hukbo ang nagmarcha mula sa malayo. Ang pinuno ng hukbong ito ay isang matandang nakasuot ng dilaw na damit. Sa halip na makapal na balbas, may tatlong mahaba at manipis na guhit ng buhok at may hawak na espada sa kamay. Nakasuot siya ng ganap na parang Daoist. Imbes na tumayo sa harapan, naka-cross-legged ang matanda sa isang makintab na katail na hasek. At ang hasek na iyon ay lumilipad sa ere sa napakabilis na bilis. Tingnan mo, andito na rin ang puwersa ng Star Island. Tigaw ulit ng isa, sa di kalayuan. 12 ng mga sinaunang barkong pandigma. Napakalaki sa laki at bilang. Ang napunit sa kawalan at sumugod. Kasama nila ang amoy ng maalat na dagat. Ang pinuno ng Star Island ay dumating upang personal na pamunuan ang mga puwersa dito. May napansin ang isang malakas na lalaki na nakatayo sa tuktok ng isa sa mga sinaunang barkong pandigma. Ang kanyang asul na balabal ay lumilipad sa hangin na parang napakalaking asul. Lahat ng mata ay agad na nakatuon sa kanya. Ang tila ordinaryong matandang ito ay talagang pinuno ng buong palasyo ng langit. Nakilala bilang pinakamalakas na tao sa buong universo. At siya ang nagpatawag ng mga puwersa mula sa ibang bahagi ng universo gamit ang Universe Drum. Now, I think everyone knows that the corpse disaster is getting grave now. It, as of now, has become the biggest threat this universe has ever seen. Hindi ako magkakamali kung sasabihin ko yan kung yung mga bangkay na sundalo ay hindi napigilan at inalis sa mukha ng sangnilikha. Kung gayon ang kapayapaan ay hindi kailanman darating sa ating sansinukob. Wala tayong magagawa kundi ang lumaban hanggang sa wakas. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay dumiretso sa punto ng walang anumang formalidad. Tama ka, ang mga bangkay na sundalo ang siyang lubos na nagpahamak sa lahat ng tao sa sansinukob na ito. Sila ang ating mga mortal na kaaway. Dapat nating patayin silang lahat. Kailangan nating ipaglaban ang lahat ng mayroon tayo. Sige, labanan tayo hanggang dulo. Sa sandaling natapos ng pinuno ng Heavenly Palace ang kanyang mga salita. Maraming tao mula sa iba't ibang mundo ang umuungal ng may pagnanasa. Bawat isa sa kanila ay handang patayin ang mga bangkay na sundalo. Kalahati. Good. Mukhang pabor ang lahat sa away. Pero makinig ka muna sa akin. Tumango ang pinuno ng Heavenly Palace at tumawag. Parang may magic power ang boses niya. Habang nagsasalita siya, ang bawat ibang nilalang sa ilalim ng mabituing kalangitan ay sabay-sabay na kumulo. Hindi sila nang ahas na gambalain ang kanyang mga salita. Pagkatapos ng walang pagod na pagtatrabaho, sa wakas ay natukoy ko na ang mga pangunahing tanggulan ng mga bangkay na sundalo.
Ang alam kong tiyak, ang Tomb Star Cluster ang kanilang tahanan. Maaari tayong bumuo ng nagkakaisang hukbo at atakihin ang Tomb Star Cluster na esensyal na sinisira ang buong lugar. Bibigyan tayo nito ng pagkakataong tugisin ang iba pang bangkay ng mga sundalong nakakalat sa iba't ibang lugar. Ano ang iniisip ng lahat? Malakas na sinabi ng pinuno ng Palasyo ng Langit ang kanyang plano habang naghihintay ng suporta mula sa kanyang mga kasamahan. Iyan ay may maraming kahulugan at sumasagot sa marami sa aking mga katanungan. Kaya ang kumpol ng bituin na aking nasagasaan ay ang cluster ng bituin ng Nichu. Nawala sa malalim na pag-iisip si Dustin habang sinusubukan niyang pagdugtungin ang mga bagay-bagay. Noong nakaraan, siya ay nawala at aksidenteng nabangga ang mga bangkay na sundalo sa isang lugar sa universo na ito. Kaya alam niya kung saan ang tinutukoy ng pinuno. The plan sounds fine by me. Let's do it. Magandang ideya na sirain muna natin ang kanilang tahanan. Ang mga pangunahing miyembro na gumagawa ng desisyon mula sa iba't ibang puwersa at mundo ay sumang-ayon lahat sa pinuno ng Heavenly Palace. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay isang iginagalang na tao. Siya ay kilala bilang ang pinakamalakas na nilalang sa universo at iyon ang dahilan kung bakit siya ang namamahala sa misyon. Kung magkakasundo tayong lahat, hindi na tayo dapat mag-aksaya pa ng oras. Agad-agad tayong umalis at maglulunsad ng sorpresang pag-atake sa Tomb Star Cluster. Hindi tayo magtitimpi ng kahit isang kaluluwa. Ang pinuno ng Palasyo ng Langit ay nagtaas ng boses sa determinasyon. Patayin silang lahat. Ang lahat ng iba pang mga nilalang ay umuungal sa koro. Ang kanilang sigaw sa labanan ay parang matinis na sigaw ng isang coyote habang ang kanilang malalakas na boses ay kumalat at yumanig sa mga bituin sa malapit. Ang lahat ng mga nilalang mula sa lahat ng mundo ay nagkaisa at determinadong lipulin ang mga bangkay na sundalo. Sige, tara na. Tigaw ng pinuno ng Heavenly Palace sabay kaway ng kamay. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa kung saan-saan ang tunog ng mga drum beats habang nagbibigay sila ng nakakatakot at nakakatuwang na hinlalaki. Poo! 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 Ang malaki at malalim na tunog ng mga busina ay sumabog sa buong kalawakan. Ang tunog ng mga tambol ay kasing lakas ng kulog. Habang ang mga sungay ay may mas kaunting core at nanginginig ang mga dingding. Ang mga instrumentong pangmusika ay nagpalakas ng moral ng mga tropa habang pinapanatili nito ang ritmo sa kanilang mga hakbang. Lahat sila ay sabik na lumaban. Isang napakalaking at marangya na lumilipad na palasyo na nakasisilaw mula sa malayo. Ang nanguna habang marilag itong lumipad sa malayo. Ang palasyo ay inookupahan ng mga miyembro ng Palasyo ng Langit. Ang iba pang mga nilalang kasama ang lahat ng uri ng mga nilalang at hayop mula sa iba't ibang mundo ay sumunod sa higanteng gusali. At ang mga lalaking nakasuot ng itim na damit ay tumango bilang pagsang-ayon. Sa kabilang banda, daan-daang libong tropa ang nagmarcha pasulong at bawat isa sa kanila ay may determinado at nakamamatay na tingin sa kanilang mga mukha. Sa unahan, ang malaking palasyo na patuloy na naglalabas ng gininto ang sinag ng liwanag ay namumuno sa malaking hukbo na parang tanglaw ng pag-asa. Si Dustin at ang kanyang mga tauhan mula sa Immortal Endworld ay kabilang din sa mga tropa. Sa wakas, dumating ang hukbo sa kanilang destinasyon. Ang Tomb Star Cluster. Ang buong Tomb Star Cluster ay natatakpan ng itim na fog. Patuloy itong naglalabas ng isang bagyo ng nakamamatay na aura at bangkay na miasma na pumailan lang sa kapaligiran. Ang makapal na itim na fog ay gamulong parang marahas na alon ng tubig. Ang pagpasok sa itim na ambon na yamakap sa lupa at nagbigay sa lahat ng madilim na kulay ay isang katakot-takot na pangyayari. Lahat ng nilalang ay nakaramdam ng takot. Nandito na tayo. Magsimula na ang mga laro. Napaisip si Dustin. Noong nakaraang pagkakataon, dumaan si Dustin sa parehong lugar na natatakpan ng itim na fog. Gayunpaman, ngayon napagtanto ni Dustin na ang lugar na binalot ng itim na fog ay tumaas ng malaki. Ito ay sumasakop sa halos buong lugar at ang fog ay tumaas din sa density. Parang isang kumot ng ulap. Talagang may mga bangkay na sundalo dyan. Bulalas ng isang nilalang. Nakikita niya sa itim na fog.
Ang mga silhouette ng hindi mabilang na mga figure na gumagala sa lahat ng dako. Para silang walang buhay na parang puppet. Ang kanilang hindi nakatutok na mga mata ay kasing itim ng isang balon. Out of the blue, isang figure ang lumipad mula sa makapal na fog. This is protected property you are trespassing on. Stop right there. Otherwise, you will suffer the consequences. Sabi ng misteryosong figure sa seryosong tono. Isa itong nilalang na nababalot ng mahabang itim na damit. Dahil nakatikip siya mula ulo hanggang paa. Walang nakakakita sa itsura niya. You dumb bastards should go back to God-forsaken place where you belong. This area belongs to us and us alone. Sabi ng pinuno ng Heavenly Palace sa tarangkahan ng kanyang palasyo. Na may boses na mas malamig pa sa yelo. Siya ay may malakas at nakasisilaw na walang kamatayang enerhiya na nagmumula sa lahat ng panig. Sa sandaling ito, siya ay mukhang napakalakas at makapangyarihan. Hindi na ang ordinaryong tao na dati. Ang iyong mga salita ay walang laman sa akin. Ang impyerno ay ang tanging nakahihigit na pag-iral na may 3,000 universo at 3,000 maliliit na daigdig na ating kukunin. Nangingibabaw na sagot ng lalaking nakaitim na roba. Hindi siya madaling matakot. Siguradong malaki ang bibig mo. At walang laman ang utak mo. Nagdulot ka muli ng sakuna ng bangkay at nagharap ng malaking banta sa ating universo. Ngayon ay papatayin ko kayong lahat. Para protektahan ang ating mundo. Tigaw ng pinuno ng palasyo ng langit. Bam! Isang hakbang pasulong ang pinuno ng palasyo ng langit at naglakad patungo sa lalaking nakaitim na damit. Masyadong mabilis ang kanyang bilis. Naglabas siya ng liwanag mula sa buong katawan niya na agad na hinamon ang itim na fog. Ang malakas na enerhiyang binigay niya ay pilit na ibinalik ang itim na fog. Kaagad. Ang lugar na amoy ng nabubulok na mga bangkay ay naging mas maliwanag. Inabot niya ang kanyang malaking kamay at bumigay. Gininto ang liwanag na pumipigil sa kalapit na espasyo. Sa isang huni at ugong. Tinugod niya ang lalaking nakaitim na damit. Gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan at patayin siya kaagad. How dare you? Umungol ang lalaking nakaitim na damit. Isang karit na may kinang ang lumitaw sa kanyang kamay habang siya ay umindayog pasulong. Ang itim na fog sa paligid niya ay kumukulo na parang itim na tubig. Bam! Nang magbanggaan ang dalawa, sumabog ang kawalan. At ang itim na fog ay marahas na lumundag. Kasabay nito, ang gintong liwanag ay sumabog. Maliwanag sa sukdulan. Tila tinamaan ng kidlat. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay pinasabog sa hangin. Ang kamay na may hawak ng karit ay pinipi at naging spray ng dugo. Ang itim na karit, na wala ng Panginoon upang kontrolin ito, ay ipinadala na lumipad sa kailaliman ng itim na fog. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay napakalakas kaya natalo niya ang kanyang kalaban sa isang galaw lang. Ngunit ng pag-isipang mabuti, nagulat din sila sa lakas ng lalaking nakaitim na damit. Hindi pa rin siya ordinaryong mandirigma. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay kilala bilang ang pinakamakapangyarihang nilalang sa universo. Ngunit hindi niya kayang patayin ang misteryosong lalaking nakasuot ng itim sa isang hampas. Malubhang nasugatan lang siya. Sa lakas niya. How dare he make trouble in our universe? He is courting death. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay walang alinlangan na napakalakas. Ang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nawalan lamang ng braso at nagawang umatras sa itim na fog. Guys, ito ang pugad ng mga kawal na bangkay. Tere na at sirain natin ito. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay nagwagayway ng kanyang kamay at nag-utos. Patayin. Sa likod niya, hindi mabilang na mga mandirigma mula sa libo-libong mundo ang aktibong tumugon. Ang tunog ng sigawan ay umalangaw-ngaw sa buong lupain. Nagwala sila sa kalawakan at sumugod patungo sa itim na fog na parang. Nawasak ang isang napakalaking at walang katapusang peace soldiers. Haha! Akala ko napakalakas nila, pero isa lang pala silang kargada at hindi makatiis kahit isang suntok sa akin. Tama, parang na-overrate natin sila. Haha, umayag. Mukhang ngayong araw na ito matatapos na natin ang kapahamakan ng bangkay. Lahat ay nasa sabik dahil sila na ngayon ang nangunguna. Noon lang.
Dapat mamatay ang mga pumasok sa bawal na lugar ng impyerno. Pagkatapos, isang mahabang stick na itim at puti ang nakaunat mula sa kailaliman ng itim na fog. Mabilis at malakas na tumama ang mahabang stick sa mga lalaki. Kaagad, 5 sekta ninuno na tumakbo sa harapan ay pulvered sa isang ulap ng dugo. Si Chase naman, natigilan si Dustin. Agad niyang nakilala ang mahaba, itim at puting patpat sa unang tingin. Alam ni Dustin na ang lakas ni Chase ay hindi dapat kutsain. Sa anumang paraan ay hindi siya mas mahina kaysa sa pinuno ng palasyo ng langit. Stop moving forward for the time being. Bulong ni Dustin sa lahat ng tao mula sa Immortal End Alliance. Naramdaman ni Dustin na malapit nang lumitaw ang pinakamakapangyarihang magsasaka sa Underworld. Noon lang, tulad ng inaasahan niya, 12 lalaking nakasuot ng itim na damit ang lumitaw. Bawat isa sa kanila ay may hawak na itim na karit sa kanilang mga kamay. Napakalaki ng bangkay na miasma. Bagamat ang mga lalaking nakasuot ng itim na ito ay hindi kasing lakas ng pinuno ng palasyo ng langit. Mas malakas sila kaysa sa mga ninuno ng ordinaryong sekta. Ang isang lalaking nakasuot ng itim na damit ay madaling lumaban sa 5 o 6 na sekta ng mga ninuno. At siya pa nga ang Mangganguna. Isang figure na nakasuot ng mahabang itim na damit na kasing itim ng tinta ang lumitaw. Siya ay tila isang espesyal na ranggo kumpara sa ilang unang itim na robe na lalaki na lumitaw. Nakasuot siya ng matulis na itim na sombrero at puting maskara. May hawak na itim at puting patpat. Si Chase naman, pinaikit ni Dustin ang kanyang mga mata at tinitigan ang figurang nakasuot ng matalim na featured na sombrero. Ang pinuno ng palasyo ng langit ay direktang dumating sa kanyang paningin. Saglit lang, magkaaway silang dalawa. Ang lakas ni Chase ay hindi nakakatakot. Habang winawagayway niya ang kanyang mahabang stick, nanginginig ang buong espasyo at napunit sa epekto. Nang makita ito, ipinakita ng pinuno ng palasyo ng langit ang kanyang buong lakas at kagitingan. Naglabas siya ng isang talam, kung saan ang isang kakilakilabot na puting aura ng talam ay kumikinang. Ang dalawa sa pinakamakapangyarihang nilalang ay mahigpit na nakikipaglaban. Higit pa riyan, ibinibigay nila ang lahat sa laban na ito. Malinaw, ni hindi umaatres, nagsagupaan ang mahabang stick at ang talam, na nagbunga ng nakakatakot at nakakabinging tunog. 12 lalaking nakasuot ng itim na damit ang nakikipaglaban sa isang malaking bilang ng mga master na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. Maliwanag, mas marami sila. Out of the blue, isang tawa na puno ng paghamak ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Ang isang grupo ng mga tao sa isang atresadong universo ay may lakas ng loob na hamanin ang awtoridad ng ating impyerno. Isang napakalaking madilim na lungsod, na ang mga pader ay lubos na matayog at matayog, ay nagkatotoo ng wala saan sa direksyong iyon. Sa ibabaw ng pader ng lungsod ay nakatayo ang isang binata na medyo namumutla ang gwapo at magandang sculpted na mukha. Ang kanyang itim na balabal ay sumasayaw ng malakas sa hangin, na nagpapangyari sa kanya na namumukod tangi sa kanyang mapupusok na mga mata na puno ng halatang paghamak. Para siyang isang marangal na prinsipe na dumating sa isang malayong bansa at humarap sa isang grupo ng mga tulisan. Panahon na para tawagan ang ating mga tropa. Ipaalam sa mga primitive na taong ito kung ano ang mayroon tayo. Sabi ng binata sabay wave ng kanyang kamay. Sa kanyang utos, agad na binuksan ng tarangkahan ng lungsod ang umiikot na ulap. Madilim na ulap, hindi mabilang na mga patay na sundalo ang sumugod palabas ng lungsod. Kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng malakas na vibe na nagpilit sa mga nilalang ng iba't ibang mundo na umatras. Malinaw na ang mga patay na sundalong ito ay mas maaasahan kaysa sa mga nauna. Sila ang piling puwersang militar ng impyerno. Sa sandaling matapang na lumusab ang mga sundalong ito, ang mga nilalang ng iba't ibang mundo ay agad na dumanas ng mabibigat na sanhi. Umalis. Paalala ni Dustin sa mga tauhan niya. Nagulat siya nang sumugod sa kanila ang isang grupo ng mga patay na sundalo. Sa paghusga sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng enerhiya, sa isang lupain ng banal na kontinente. Siya, ang Nom, at Violet ay nakasagasa sa matanda nang sila ay mamasyal sa magulong kawalan. Sa oras na iyon,
Ang matanda ay naghahanap ng isang tombe at inilagay ang Eye of the Ghost Dome Ancestor sa pagitan ng mga kilay ni Dustin. Mula noon, ang huli ay nakakuha ng 3 mata. Kaya naman nag-iwan ng malalim na impresyon ang matanda kay Dustin. Walang paraan na makakalimutan niya ang una. At gayon pa man, muli niyang nakilala ang matanda na labis niyang ikinagulat. Sa puntong ito, lahat ng nasa larangan ng digmaan ay nakatingin sa matanda. Tinabi ng kanilang mga mata at mukha ang lahat na curious sila kung sino siya. Higit sa lahat, kakaiba ang hitsura ng matanda sa kanila. Ang mga sinabi niya lang ay bumulaga sa bawat nilalang na nakarinig. Posible ba na siya ay ipinanganak noong nakaraan? Wow! Ito ay magiging kamangha-manghang kung ito ay totoo. Ngayon na siya ay nabubuhay ng napakatagal. Tiyak na siya ay napakalakas na walang sino man sa atin ang makakapantay sa kanya. Maging ang pinuno ng palasyo ng langit ay namangha nang makita ang matanda sa magulong kawalan. You guys from hell are too aggressive. You consider the universe as your hunting ground and billion of creatures in it as your victim. Umalis ka dito. You're not welcome in this place. Biglang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. At 2 sinag ng liwanag ang bumungad. Biglang kumislap ang kidlat. At kumulog habang ang kalawakan ay nanginginig ng husto. Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang boses ng matanda. Ang kanyang payat na palad ay lumabas mula sa kailaliman ng magulong kawalan at umabot sa kalawakan ng universo. Bang! 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 Tasandaling damapo sa kanila ang kamay. Ang mga nakakatakot na sundalo ng hukbo ng mga patay ay sumabog at nagkawatak-watek sa wala. Nakaramdam ng lamig si Chase habang pinagmamasdan ang pagkawasak ng kanyang mga tropa. Umurong. Sumigaw siya sa mga bangkay na kawal sa labas ng mga pader ng lungsod. Ang kanyang bakal na tinig ay humahampas sa malayong mga pagsabog. Habang dumadaloy ang kanyang utos sa hanay. Nagsimula ang mahinang dagandong ng umaatres na mga yapak ng hukbo. Ang dagandong ay mabilis na naging isang dumadagandong na dagandong habang sunod-sunod na pag-agos ng mga bangkay na sundalo ang tumama pabalik sa madilim na lungsod. Ngunit mahigpit na sumunod ang palad ng matanda sa kanilang paanan. Walang kahirap-hirap na hinahabol sila. Ang hanay ng mga kawal na bangkay ay patuloy na nauubos habang ang kamay ay humampa sa kanila. Sa isang iglap, halos kalahati ng puwersa ay nabura. Kahit na ang pinakakakila-kilabot sa madilim na hukbo. Ang mga mabangis na mang-aani sa kanilang mga karit na umaani ng kaluluwa. Ay napatunayang walang kapantay. Bawat isa sa kanila ay may sapat na kapangyarihan upang kunin ang hanggang 6 na mga ninuno ng sekta. Ngunit hinampas lang ng makapangyarihang palad ang mga mang-aani na parang mga insekto. Natigilan ang lahat ng nakasaksi sa eksena. Nalampasan ng matanda ang lahat ng imahinasyon. Kabilang sa mga natulala sa kanilang nakita ay ang pinuno ng palasyo ng langit. Noon pa man ay ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagiging kilala bilang pinakamalakas na mandirigma ng universo. Ngunit sa sandaling ito, alam niya, nang walang pag-aalinlangan, na kung sakaling matagpuan niya ang kanyang sarili sa pakikipaglaban sa matanda. Hindi niya kakayanin ang kahit isang suntok. Naaliw siya sa pag-iisip na ang matandang lalaki, na ipinanganak ng hindi bababa sa libo-libong taon na mas maaga kaysa sa kanya, ay natural na mauuna ng libo-libong taon sa kadalubhasaan. Naputol ang kanyang pagnanasa sa tunog ng paghampas ng kamay ng matanda sa labas mismo ng pader ng madilim na lungsod. Boom! Ang epekto ay naging sanhi ng pagyanig ng lungsod. Parang tinawag ng nanginginig na tunog. Nagsimulang kumalat ang isang itim na fog. Lumaki ito at tumaas hanggang sa tumalsik na parang kumukulong tubig. Milyon-milyong itim na ron ang lumitaw at lumutang sa itaas ng lungsod. Na kumikinang na may itim na liwanag. Ang bawat ron ay nagliliyab sa nakakatakot na enerhiya ng isang madilim na araw. Sa sandaling ito na ang makapangyarihang palad ay umindayog sa ibabaw ng lungsod. Boom! 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 Ang mga ron ay sunod-sunod na sumabog. Ang bawat isa ay naglalabas ng mga sinag ng itim na liwanag na nakatutok sa nanghihimasok. Ang kamay ay tila hindi nasaktan mula sa pag-atake. Ngunit ito ay dahan-dahang bumalik pababa. Ang malakas na palad ay humampas sa mga pader ng lungsod at nanatiling nakapahinga ng ilang sandali.
Ang isang pagkapatas sa labanan ay tila naabot na. Kaya't napagpasyahan ng Netherworld na ilagay ang kanilang pinakamahalagang card sa paglalaro. Hindi inaasahan. Mumuso ang matanda. Nakaibuturan ng magulong kawalan. Lumipas ang kalahating oras bago niya napagpasyahan na bawiin ang kamay. Kalahating oras na iyon. Si Chase, Pervin at ang iba pang lalaking nakasuot ng itim na damit ay nanatiling nakatayo sa ramparts ng lungsod. Naghihintay sa susunod na hakbang ng matanda. Isang nakakagaan na kilig ang bomb-alot sa buong kapulungan habang dahan-daang binawi ang kamay ng matanda hanggang sa mawala ito. Ngayong nawala na ang panganib. Sumiklab ang takot na daldalan. Maging si Irvin, nakilala sa kanyang kay-abangan, ay hindi kinabahan. That was terrifying. Who in hell was that damn? The only reason I'm here in the first place is to satisfy him and oversee the search for those damn treasures. Umayos siya ng upo at nagdesisyon. Well, then, we will push through and finish what we came here to do. Without fail. Tatawagan ko kaagad ang leader natin para sa tulong. Sa labas ng madilim na lungsod. Patuloy na binabantayan ni Ansel at ng mga naninirahan sa libo-libong iba pang mundo ang kuta. Tulad ng ginawa nila sa huling dosenang araw. Inutusan ni Ansel ang pinakamatalino na mga ninuno ng sekta at ang pinakamahuhusay na eksperto mula sa buong universo na mag-set up ng isang makakapal na barikada ng mga hanay sa labas lamang ng mga pader ng lungsod at ng itim na fog. Ang mga hanay ay sinadya upang bitag ang hukbo ng mga patay minsan at magpakailanman sa loob ng kanilang sinumpaang lungsod. Hindi mabilang na mga voluntaryo mula sa ibang mga mundo ang nakiisa sa layunin. Dala ang lahat ng mga mapagkukunan at lakas tao na maiaambag nila. Boom! Ang mga array flag ay tumaas at dumaong kung saan natapos ang itim na ambon. Kasing dami at kasing lapit ng mga patak ng ulan. Ang mga high-level array ay bumuo ng sarili nitong kuta sa labas ng lugar ng itim na ambon. Na tinatakan ito ng buo. Ang mga dingding ng mga arrays ay gawa sa napakaraming matibay na materyales na kahit si Ansel mismo ay nahirapang lumipat sa loob at labas nito. Sa wakas ay nasiyahan si Ansel sa pag-unlad na ito. Inutusan niya ang mga hukbo mula sa iba't ibang mundo na umatras at manatili sa gilid. Ang tanging inutusan niyang manatili sa larangan ng digmaan ay ang pinakamahuhusay na martial arts masters. Upang subaybayan ang mga susunod na galaw ng mga bangkay na sundalo. Tinipon ni Dustin ang mga tropa ng Immortal End Alliance pabalik sa kanilang mga barkong pandigma at hindi nagtagal ay lumipad patungo sa Immortal End World. Kabilang sa mga puwersa ay sina Damon at ang Evil Shadow King. Napalihim na nag-escort kay Dustin. Sa sandaling ligtas na malapit na ang mga barko sa Immortal End World. Gayunpaman, nagpaalam ang mga clandestine guard. Nang umalis ang mga escort. Ang mga barkong pandigma ay nagpatuloy sa paglalayag sa buong universo patungo sa Immortal End World. Isang mahiwagang tagamasid ang nagpakawala ng masamang tawa sa nakita. Welcome to your death, Dustin. Ang malamig at umaalingaw-ngaw na tawa ay sumunod sa mga barkong pandigma na naglalayag patungo sa Immortal End World.